sinat siya. Parang may kuya na ako, kaya may tatay na ako dito. So, I mean, yeah, tatay sa pananampalataya. Yeah, diba? So, thank you, Pastor. And then, Amen. Thank you, Pastor. And yeah, Pablo. continuous pa rin. I encourage you, Pastor, na i-continue natin ang gawain para sa Lord. Yun lang po. Baka may susunod sa akin. Ayaw hindi magsasalita na walang cake ha. Wag mo bigyan. Hindi ako thankful ako kay Pastor kasi 2 taon na niya ako ini-invite diba to come here and hindi nga ako ma-encourage. Hindi lang kasi wala akong time, you know, at saka, you know, like talagang masigasig ang ating pastor kaya talagang tsaka yung masipag siya, yung pagsundo-sundo lang niya sa atin, di ba? Yung pag-encourage na talagang sobra. I mean, I can't do it, you know, but he's very. But thank you, Pastor, for everything that you're doing. Bigyan ng cake to, bigyan ng cake, malaki. Pagmahaba. Ito na rin po, ito na. Sino pa po? Ako naman, nagpapasalamat din na we're growing. Amen. Yung ating church sa community na andito tayo sama-sama nagkakatulungan sa pagkain, sa pag ayos-ayos kung ano man ang ayusin. Tapos may lumalabas tayo and thank you for Pastor. Kasi nung Pastor na magluluto para sa iyo. Kaya ang effort niya para sa atin napakalaking bagay din. Na yung time niya na mag-i-invite sa atin, like this, magdi-dinner tayo every Thursday. Tapos sa Sunday, busy pa rin tayo na nagkakatuwaan, nagkakasayahan, na may kantahan dyan, may sayawan. Na nag-ano sa atin to be together. Nagiging close tayo sa isa't isa. Kaya yung mga ginagawa natin, hindi sayang. Lalo ang ating paglilingkod sa Diyos. Amen. Yan ang Thank you, Lord. ako talagang... Oh, malaking cake yan, malaking cake. Ang puso ko magpapasalamat sa iyo, Pastor, dahil down to earth ka sa pakikisama mo sa amin, hindi lang sa pag-preach. Talagang honestly na mahal mo kami. Oo, talagang mahal na mahal ko kayo talaga. Mahal namin ako. Thank you, Rika. Thank you. Ako naman. Lahat naman tayo dito, effort talaga. Bigyan ng cake yan, bigyan ng cake. Bigyan mo ng cake, bigyan ng cake. Ano, sabi? Maliit. Sarap ng cake ito. Sarap. Thank you, thank you. Pagbalik mo ha, huwag mo kami Lucas, cake. Ito, ino. Brandon, get some cake. Okay, sino next? Dito ina daw. Okay, I've been a Christian for Sarap ng cake. siguro mga 15 years na. Sa lahat ng pastor na Guys, pakinggan nyo dito makikita yan. ng pastor na tumatawag sa iyo every morning. Yeah. Oo nga. Parang full service. Yeah. Kasi ibang pastor, nakikita mo lang sila once a week sa service. Pero si pastor, talagang kinukumusta halos everyday. Ay, hindi pa ako nagsalita. Nagsalita ako yung bigyan mo ako ng... Walang cake. Walang Too cake. much effort from him. Yeah. So, Iya, you want cake, Iya? Iya, Thank you. Kasi gusto ko kayo lahat eh. Kaya ako na lang tumatawag, pumupunta. salamat sa pag-invite, Pastor. Thank you, Tito. Ikaw naman. Yeah, ayun mo sabihin. Ba't may cake na to? Wala ko na sabi. Ino, you want cake? You have? Nung unang-una, nagdalawang Guys, pakinggan si Tito Marilyn. nagdalawang isip ako kasi, you know, I'm not in the other religion. I am only a Roman Catholic. So, but then, pupunta din ako dahil Sino pa? ang pag-invite mo, parang nabaitan ako sa'yo, nang pupunta ko sa pasyente doon, nandun ka, nakita ko na takatawag na nabait ka. Kaya napunta ako. Yeah. Ito, sabi ko, yung iba, mag-invite ako.
Hindi ako papunta dyan, hindi na ano ng Katolik. Bakit? Isa lang naman ang Panginoon, nag-pray naman din sila, at sila, ikaw din mag-pray na. Ba't alam natin sino ang Panginoon natin sa ating puso? Yun. Yung itang lahat, example natin sa eskwelahan. Iba-iba ang mga estudyante nandoon. Hindi mo alam yung iba galing sa ibang bansa. Hindi mo alam kung ano-ano ang mga reliyon niya. But then, isang klase pa din sila. Tulad din sa atin dito. Isang klase pa din tayo. Wala tayong intention kundi para sa sarili natin na mapupunta sa Panginoon. Amen. Thank you, Tita. Okay, bigyan ito ng spaghetti. Bigyan ng cake. Pupuntahan, di ba? Bigyan pa ng cake. Tama dito. Oo nga. Sarap ng cake. Sunod. Oo, sarap. Sarap ng Bibigyan cake. kita Thank you. mamaya. Ako muna para mabigyan ako ng cake. Kasi Sige, ayaw salita ka. bigyan ni Susan eh. Ako Kaya magkakamera sa'yo. Tanda makakausap. Sentado na. Ako na para may cake ako. Ayaw niya. Sige. Ano Pastor? Takin mo na. Baka walang cake to. Oo nga eh. Pastor, nagpapasalamat ako sa inyong buhay. Kami po ay nabigyan ng pagkakataon na magsilbi. Sa tulong ninyo, sa teaching ninyo, na-excite din ako na mag-share ng talaga ako yung mayroong stage fright. Laging pagkakataon nung sumali ko sa inyong congregation, paanap na Level up. Na-discover yung dancing talent. marami akong natutunan po, Pastor. Because of you, because of your teaching and your care for your congregation. Amen. Thank you. And po, happy birthday again. May no more birthdays to come. Lakihan mo, Ate Susan. Kulang yata yung nasabi ko. Yung manipis lang. Okay, ako naman. Ito na lang. O, si ate. Ayan. First of all, I would really like to thank you for Tita. making me at home. Tsaka, at first I didn't understand what without border means. But even if I don't understand it now, I know why it's without border. There's no prejudice, there's no... Walang issue, Walang border. walang agenda. I mean, sayaw lang na sayaw. So that's what, because I think because that's how you are. Yes. So that's how we see how you want to you lead your church. Exactly. Kasi if you have an agenda, kami din ay siya nga hindi siya nagano whatever, you know. But because he's so simple, down to earth. The sheep follow the shepherd. Oo. Walang utang ay sorry. So I really like the way you handle people and the way you handle God's church. Alright. Kick natin. Oh, kailangan ko pa. Bigyan ng cake. Sino ba? Next. Tita Nori, Ate Susan. Brandon. Ito yung dalawa. Last ako last. Tapos na si Pablo eh. Brandon, Diba, you Tita? want to say something to Pastor? So, Pastor. Yeah, okay, Brandon. We appreciate everything, and I know you're always there for us. No matter what time of day, you always Yeah. be willing to go out of your way for us. So we value that, and really means a lot to each and one of us. So we thank you. Okay, thank you, Brandon. Okay, bigyan ng Brandon. Bigyan ng cake. Sino pa? Tita Lori. Send us there, Bob. Baka maiyak si Tita Lori. Hindi po, sabihin niyo lang po. Say something, Tita. Thank you. A little sir. lang. Little thank you. I have that. Baka gusto mo may background pa. Ako nagpapasalamat ako sa buhay ni Pastor kasi na-experience ko yung sa Bible study
siya yung nagluluto ng pagkain para sa atin. Kaya nga, siya who will cook for us. Kasi ang dami kong mga Nakakamalit ang na pastor na. nasuportahan na pastor kahit sa Philippines. Pagdating nung niya, nakahanda na lahat. Pero si pastor, nagwo-worry siya kung anong luluto niya. But thank you kasi talagang makikita mo sa kanya yung sincerity ng isang pastor na yun na sa Bible na yung you keep your yung tupa na pag may nawawala, akayin mo pabalik. So, thank you for that, Ading. Sa Ilocano kasi, ang kapatid, Ading. So, tawagin ko na lang siyang Ading, hindi pastor. Kaya, salamat kasi... Ading machine. Yeah. Berang yan. Kasi sa bahay niya, parang pasok tayo ng parang sarili nating bahay. Yun yung na-amaze Feel at home. Oo, kasi talagang makikita mo yung hindi siya Also, chef pa nga dyan. Yeah. So, thank you Pastor sa iyong pinakita na talagang natural na yung pag-aalaga sa amin and ang pagmamahal. Ang aking prayer lagi, every night, na mas balutin ka ng Espiritu Santo, Holy Spirit, para yung ganda ng mensahe mo lalong gaganda pa, lalong. Oo, yun. Amen. Ganda pa ng bako. Oh, may bag! Tingnan lang Balukan ng spaghetti! Parang yung yan, yung tuktok niya. Siya yan. Nirecord ko, si Caitlyn. Si Bebe naman. Biglang nga pinilit. Oo nga. si Ate Baby. And then si Lucas. Well, you know, madami kaming pinagdaanan ni Dennis sa married life. So, kung alam nyo lang, It's okay. inabang namin to get here. And it's only sa grace ng Lord. May time kasi na talagang malayo siya sa Panginoon. Ang alam ko, yung purpose ng marriage namin is for me to support him in ministry. So, parang ayaw na niya. Sabi niya, ayoko na magpastor at some point. Kasi parang hindi siya makabalik sa, hindi siya makahanap ng church. Wala siyang peace talaga. So, sabi ko sa kanya, if that's the case, then maghiwalay na lang tayo. Sabi ko, because there's no point. The only reason why I'm here, as far as I know, kasi marriage namin, hindi kami most of our life talagang magkaaway kami. It is very rocky. So sabi ko, what's the point of being here kung hindi tayo mag-serve sa Diyos? So anyway, God was faithful. Dinaan niya kami, nilagpasan namin yon. And may time siya nung nasa kadiliman siya talaga, umiiyak siya. Kasi tinatawag siya talaga ng Lord pero malayo siya sa Panginoon. So, ngangawayan buong araw. Minsan may pinuntahan kaming church, natamaan siya dun sa sermon. It's about service. Iyak siya ng iyak, like 2 days, walang biro, iyak siya ng iyak. Tapos, sabi ko, you have to be right with the Lord sa heart mo muna bago ka makabalik eh. Kasi feeling niya, kahit nasa stage siya na ganun, babalik na lang siya ng Diyos. Sabi ko, but it doesn't work like that. So, dumaan siya maraming years. And so now, when we bought this house, ang prayer namin, Lord, use this house for Bible study, for people to find that this house is full of love from you. Na pag dumating kayo dito, welcome namin kayo. This is yours as much as this is ours. Maliit lang, but be at home. Pinag-pray namin yung every corner. Si Pastor Ding, bless niya tong house na to. And even before we bought it, sabi namin, Lord, use this house for your house basically, for your glory. Yung mga tao, mga pastor from the Philippines na naghahanap ng matitirahan when they're here, dito sila tumira. So itong couch na to, napakadami ng pastor na tumira na tulog dyan. Bless na, bless
this is our life. This is what we dreamed of in the past. So, to see this now, yung pinagdaanan nga natin very recently. Than all of us. Yeah. Nung dati na may pinagdaanan tayo, no? So, iisip ko, nako, parang kasi we were kind of going, you know, successful na yung ano, tapos biglang may nangyari. But then, we said, okay, tuloy lang, whatever the Lord wants, we just serve faithfully. But then actually, it was actually I think it's a blessing what happened. Kasi after that, mas parang bumulusok tayo after that. More people came, our Bible studies were happier, parang more genuine. Yes. Yung mga pinag-pray natin na maliliit na bagay, even the smallest of things binibigay ng Lord. And so, talagang we just trust Him. And kaya nga sinasabi ko kay Bebe, pagka minsan meron siyang mga, you know, pag mga tinutopak siya, yung sabi ko, think about your church. Think about where you are now. You don't want to go back to where you were in the past. Na it's to yung pagtiwala nila sa'yo, yung mga binigay sa'yo ng chance ng Lord, it's not wasted. So, si Bebe talaga pagka Bible study, natataranta yan mag-grocery. Walang, kahit yung the day before, ano kakainin natin, Bebe? Kahit ano dyan. Pero pag Bible study, talaga maaga mag-amalengke. Kaya minsan, nasabihin ni Lucas, Tatay, you love them more than us. Ayaw niya magluto pagka tinatamad siya. Pero pag Bible study, kahit kayan, magluluto yan. Aroy! So, Probably the Holy Spirit is already in him. Yeah. Kasi minsan, si Pastor joker siya, no? Pero at the same time, nakikita ko the image of Jesus Christ. Pagka yung mga problema kayo, nako, 10 million times ko maririnig yan. Kaya, pag minsan sabihin ko, sabihin mo ganito, sabihin niya, ayoko, naiya ko, sabihin niya ganyan, basta pag-pray na lang natin. Eh, ako kasi gusto ko solusyon. So, pag may problema, gusto ko may solusyon. Siya lang yun, magkikinig lang siya. So, minsan ako na-frustrate, sabihin natin ganito yung gawin nila. But anyway, we're very thankful for everyone. Pinag-pray namin kayo palagi. I mean, we're happy not because you're here, but because you're building your relationship with God. Kasi yun yung gusto namin, ang dream namin para sa lahat na sumasali dito is to know God more. Na, we don't need a lot of money, but we need Him sa bawat galaw natin, decision. Yun sana yung makuha niyo sa Kanya. Yung mga words na ginagamit niya pag Thursday, pag Sunday. Constant prayer ko is yun. Gamitin siya ng Lord, yung words niya, to build everybody up to know Him. Yung pag namatay tayo, well done, my faithful servant. Yun ang pangarap ko para sa atin lahat na yun ang sabihin ng Lord. Kasi doesn't matter what we have here. Pag wala tayo sa Kanya, wala. Di ba yung mga sobrang mayayaman, marami silang pera, but if they don't have the Lord, wala silang joy. Yeah, I think I have to add one more thing, Si Pastor, hindi ko pa siya masyadong kilala, pero I was reading the Facebook, yung pinopost niya. He's showing na kanyang pagkatao, yet frustration niya sa buhay. Before I kind of, pambira to si Pastor, kahit yung mga personal problem niya, sinasabi niya sapat, pero now I understand that he's also a human being. May frustration sa buhay. At least, hindi niya tinatago. Hindi siya plastic. Not like people, ibang preacher na they're only showing their good image in the Facebook right there. How they make money and their wealth. He's very down to earth. To the point na kanyang little things, try to voice out from his heart. Kanyang frustration sa buhay. And I admire that. Kasi I also experienced this kind of low
yung growth mo sa buhay. I don't know why people doesn't wanna do that. They only show their good image, you know, like that's not real. Ang buhay talaga, most of the time you're confronting problem, not like you're just going there and facing the good food we here, good life here, nice dress, nice. You know, he's being real, and I admire you for that, Pastor. Thank you, Tito. Yeah. Kaya nandito pa rin tayo. And something that I learned sa life ko is yung talaga, kasi may friend ako na talagang they know the real me, so kailangan authentic yung And that really helps It's a me. good letter. Every morning, how are you, Church? Yung pinapakita niya ang problema din niya sa buhay, parang gumaan din ang problema ko sa buhay. You know, because I thought I'm the only one having this kind of problem. Then here's the man of God is also having the same struggles like me, you know, just like Christ. So it is my burden to myself too. Kasi akala ko, ako lang ganong problema, siya rin pala, pastor. Kung makikita mo yung mga tao sa Bible dito, Eli, lahat may mga topak eh. May kanya-kanya mga problema, di ba? Mga tax collector, mga kung ano, but then, God called all of them. So, bilang si Bebe, you know, all of us were called to katulad ng ginagawa ni Sister Ann, yung mga friends natin na we want to lead to Christ. Yun ang call din natin, neighbor natin, maybe nakasama mo sa pila, you know, meron tayong mga acquaintances, so ito lang yung realization ko dun sa naisip ko lang, napansin ko ng past months.